Gusto ko lang po i-share sa inyo itong aking ginagawang power supply dito. At ito po ay wala siyang output power. Ngayon nagsusukat ako sa secondary. Sa output, wala akong masukat na tamang supply. At ito po ay gagamitin ko yung ating nabiling 3-in-1 na oscilloscope. FNIR FNR is I 2C23T. Ayan po, wala siyang output volts. Titingnan natin dito sa analog. Actually, first time ko gumamit ng ganitong tester na digital, na ganyan ng kanyang specs, no? 3-in-1. Kinakapa-kapa ko pa po yan at hindi ko pa siya kabisado talaga. So, wala talagang output. Ngayon, may oscilloscope kasi ito at yung nabili natin ay limited lang yung hertz niyan. Ang sinusukatan ko po dyan is yung source at saka gate. Gate to source. Dapat meron akong signal sa gate. Kaso wala akong makuhang signal dyan. Kaya hindi siya talaga magpa-power. Wala siyang output. Ayan po. Tinanggal ko yung power cord at nag-check ako ng supply dyan sa capacitor. Meron pa rin siyang supply. So, kailangan po natin itong i-discharge bago tayo mag-umpisang mag-replace ng parts. Actually, yung atin pong problema dito is yung pinaka IC controller, no? Ayan po, meron pa rin supply shock. Kaya dinischarge ko na. 69 volts. Baba lang naman yan, 69 volts. Wag lang yung 300 volts. Mataas yun. Ayan yung kanyang IC. Yan yung ating papalitan. Ang nakikita ko lang na part number dyan is IFE. IFE. At meron akong pamalit dyan. Kinuha ko sa donor board. At yan po, namarkahan ko yung kanyang pin number 1 kung nasaan. Para hindi tayo magkabaliktad kasi parehas po yung paa niya. Yung magkabilang side ay parehas yung number. Ayan po yung ating re-replace. Galing po yan sa donor board. Yan yung ating gagamitin na pang-replace dyan sa IC na yan. Ito po ay hindi na natin kailangan gamitan ng hot air kasi puputok yung board. Kaya naman siyang tanggalin ng ating soldering iron. Basta damihan nyo lang ng soldering lead. Cleaning lang po muna tayo. Ayan. Kailangan natin linisin yan. Tapos ito na yung ating IC na pampalit. Kagandahan nun sa ating nabili na oscilloscope 3-in-1, yun po ay malaking tulong kasi kagaya niyan, nasusukat natin yung signal ng ating IC na yan na sa ating power supply. Yan, dinadouble check ko dito yung kung may shorted kasi magkakadikit yung paa, posibleng magkaroon ng short or yung tinatawag na bridge solder. At okay naman, wala namang shorted na pins. Ngayon, i-test na natin ito. Ayan, nakasaksak na siya. Tapos magsusukat muna ako dyan ng supply doon sa capacitor na discharge natin. At meron siyang supply sa output, meron din supply na yan. So, ibig sabihin yung sira lang po yan is yung IC na napakaliit, yung pinaka-driver dun sa MOSFET. IC controller or PWM IC. Yung gagamitin ko itong aking analog tester para i-confirm. Gumagamit pa rin ako ng analog no kasi hindi pa nga ako sanay dun sa digital talaga. At yun nga, meron tayong 20 volts. Ibig sabihin, okay na yung ating power supply. Tapos, gagamitan ko siya dyan ng oscilloscope. Tingnan natin, kasi kanina wala akong makuhang signal. Ayan.
Naka-on po yan, may power siya. At susundutin ko yung pinaka gate at yung ground ay nakabit dun sa ating source. Gate at saka source yung aking sinusukatan dyan. May nakukuha akong signal at nagpalit ako dyan ng coupling from AC to DC. Nag-change ako sa DC. Tapos yung mga parameter ko dyan, pinalitan ko. Channel 1 yung ginagamit ko kasi dual channel to. At yun, hindi ko pa masyado kabisado to kaya kailangan ko pa talagang aralin. At least may nakuha na akong signal dito. So nag-adjust ako ng trigger bolts dyan. Tapos yung time base na-adjust ko rin. Ayan na. May bilis-bilis at may nakikita akong signal na ibig sabihin buhay na yung ating IC. Unlike kanina, wala talaga tayong makita dyan. At mamaya ika-capture ko yan. Meron akong makukuha dyan. And adjust ko yung ating trigger bolts. Yun. Yan yung kinapture ko, meron siyang signal. Tapos may makikita akong frequency, 26. Itong ating nabili kasi na oscilloscope ay 10 MHz lang. So, ayan po, sana ay nagustuhan yung video na to at nagkaroon kayo ng idea at nakatulong sa inyo ang video na to. Salamat po sa inyong suporta at subscribe na lang yung ating channel kung hindi pa po kayo makakapag-subscribe. Thank you so much po and God bless us.